Mahal, ayoko dito. Papatay nila ako. Ilabas mo ako dito. Hindi ako baliw. Parang awa mo na. Mahal, kailangan mo to para gumaling ka. Hindi ko naman gusto na nandito ka eh. Pero kailangan eh. Huwag ka mag-alala. Lagi kitang dadalawin. Ha? Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo? Wala akong sakit. Hindi ako baliw. Totoo yung mga sinasabi at nakikita ko. Maniwala ka sa akin. Wala ka na magagawa riyan. Dahil dito ka na rin mabubulok kasama ng mga kasamahan mong baliw. At saka ayaw mo nun, mapapadali ang reunion nyo sa langit ng pinakamamahal mong si Jiro. Pasensya na ha. Ganun talaga. Isa-isa kong tinatanggal sa dadaanan ko ang mga sagabal sa plano ko. Naiintindihan kong nararamdaman mo. Huwag ka mag-alala. Kaya kong ibalik sa mga taong may gawa nito sa'yo ng doble ang hirap na pinagdaraanan mo. Wala kang sakit sa pag-iisip. Pinaglalaroan ka lamang ng isang huwad na mambabarang. Walang lugar sa mundong ito ang mga pusong puno ng inggit at kasamaan. Sila ang dapat na nahihirapan, hindi ang mga taong inosente at lumalaban ng patas sa buhay. Taon 2010, Maynila. Alas 5 ng hapon, pauwi na si Mang Carmelito mula sa buong araw na pag-aararo sa bukid. Bitbit niya ang isang maliit na sako na may lamang mga gamit at damit pamalit, pati na rin ang baunan ng pagkain at tubig. Pagtatanim at pagkokopra ang pangunahin niyang pinagkakakitaan. Mababakas sa tibay ng pangangatawan nito at ugat sa kanyang mga paa at kamay ang kasipagan. Halos wala yung pahinga sa pagtatrabaho. Nasa 3 taon naman noon sa kolehiyo ang kanyang nag-iisang anak na si Colleen at ang asawa naman nitong si Aling Merla ay wala ng ibang pinagkakaabalahan. Kapag wala ang kanyang asawa ay nasa kapitbahay lamang siya, nakikipagkwentuhan at minsan naman ay nawiwili sa pagbibingo. Kapag napapansin ni Aling Merla na dumidilim na, ay tsaka lamang yon tumatayo sa kanyang kinauupuan. Nako, papagabi na pala. Paano? Bukas naman at siguradong pauwi na si Carmelito. Nako, ang dami ko pang ligpitin sa bahay. Natawa na lamang ang mga kalaro nito dahil kilalang-kilala na nila ang ugali ni Aling Merla. Nang makarating yun sa kanilang bahay na medyo may kalumaan na dahil minana pa nila yun sa mga magulang ni Carmelito, agad niyang kinuha ang walis tingting at nagmamadaling nagwalis ng mga tuyong dahon sa harapan. Pinasipas pa noon ang mga manok na noon ay palakad-lakad at naghahanap na ng kanilang madadapuan. Haharang-harang ang mga ito kapag ako nainis sa kawali ang bagsak nyo eh. Ay, makapagsaing na nga at ang dami ko pang hugasin. Ano ba naman at hindi ko napansin na gabi na pala. Sana naman ay hindi pa dumating si Carmelito. Ay, patay! Nakalimutan ko palang bumili ng bigas. May naiwan nga pala siyang pera kanina. Naku, sigurado magagalit na naman yon. Binitawan muna nun ang kanyang hinuhugasan at binilang muna ang natitirang pera sa kanyang bulsa. Patay! Hindi na ako makakabili ng kahit 1 kilong bigas. Ay, hindi pa naman nagpapautang si Mang Nestor. Saksakan naman kasing kuripot ng matandang yun eh. Maigi pa manghiram na muna ako sa kapitbahay. Agad na lumabas yun, ngunit ilang lakad pa lamang ay bigla naman bumungad sa kanya ang nakakunot noo na si Carmelito. Gabi na, saan ka pa pupunta? Nagsaing ka na ba? Gutom na ako. Ay, bibili ako ng bigas. Sandali lamang ako, magpalit ka na muna ng damit. Napailing-iling na lamang ang lalaki. Ramdam niya na naman ang pagkaaligaga ng kanyang asawa. Ay nako. Siguradong inuna niya na naman ang pakikipagkapitbahay o kung ano mang pinagkaabalahan niya kanina. Tumatanda na kami't lahat-lahat ay hindi pa rin talaga siya nagbabago. Nang makapasok sa loob ng bahay si Carmelito, napakamot ulo na lamang yon dahil sa napakaraming kalat. At nang dumiretso siya sa kusina para uminom ng tubig, wala siyang magamit na baso dahil lahat ay nasa hugasan. Buwisit na buhay to. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ganito ba talaga madadatnang ko?
ultimo mga gawaing bahay, hindi niya pa rin talaga magawa ng maayos. Sa sobrang inis, kahit ngalay na ngalay pa, ay hinugasan na nun ang mga hugasin na nasa lababo. Nadatnan pa yon ni Aling Merla na bumubulong-bulong. Oh, bakit ba kasi hinuhugasan mo mga yan? Tapos bubulong-bulong ka, akala mo naman. Ano? Sino pa naman kasing matutuwa kung ganito lagi ang madadatnan ko? Halos araw-araw, walang kaayusan sa sala, dito sa kusina, maging sa kwarto. Ano bang ginagawa mo't wala ka ng... Hoy, Carmelito! Huwag mo akong pinagtataasan ng boses! Lintik ka! Baka nakakalimutan mo na asawa mo ako at hindi ka tulong dito sa bahay! Hindi yan ang pinupunto ko. Ang akin lang kung gaano ba kahirap na maglinis sa maliit na bahay lang naman na to. Bahay natin to. Mag-asawa tayo, hindi ba dapat mula umpisa nagtutulungan tayo? Paulit-ulit na lang ba natin pagtatalunan to? At saka ano yan? Bakit bigas lang ang dala mo? Ano, nanghiram ka na naman sa kapitbahay? Ano ba, matatapon naman eh. Ano naman kung nanghiram ako? Magalit ka kung nagnakaw ako para may makain tayo ngayong gabi. Yan ang problema sa iyo eh. Dinadaan mo ko sa pagiging pilosopo mo. Alam mo, hindi ka lang burara, gastador, saksakan ka pa ng sinungaling. Binigyan kita ng pambili. Nasaan na yun? Ipinambingo mo na naman? Pinambili ng sigarilyo? Mula umpisa pa lang alam mo na ganito ako. Bakit akong inasawa mo? Bakit hindi ka naghanap ng iba? Alam mo kung gusto kitang iwan, sana noon pa. Sana noon nga ginawa ko na. At isa pa, hindi ko kailangan talikuran ng pamilya natin. Hindi ko kailangan maghanap ng iba. Ang kailangan ko ay gawin mo ang tungkulin mo bilang asawa at ina sa pamamahay na ito. Mas inuuna mo pa kasi ang mga walang kakwenta-kwentang bagay. Habang nagbabangayan ng dalawa, ay sakto namang pagdating ni Colleen. Nakakunot ang noo at pasuray-suray na naglalakad. Ano ba yan? Nag-aaway na naman ba kayo, ha? Lasing ka na naman. Pambihira naman talagang buhay to, oo. Wala na ba talaga kayo ibibigay sa akin kundi sakit ng ulo at sama ng loob? Yan ba natutunan mo sa pag-aaral mo? Maglasing at... naninigarilyo ka rin? Lintik kang bata ka, oo. Akma na sanang sasampalin ni Mang Carmelito si Colleen nang bigla namang sinanggayon ni Aling Merla. Huwag na huwag mong pagbubuhatan ng kamay ang anak ko. Subukan mo lamang at talaga magkakagulo tayo dito. Gusto ko lang turuan ng leksyon niyang anak mo. Kaya lumalaki ang ulo niyan dahil wala ka ng ibang ginawa kundi konsintihin niyang sutil mong anak eh. Ang hirap naman maging anak mo. Pasensya na, ha? Hindi ko kasi kayang tapatan ng paborito mong pamangkin eh. Pasensya na't hindi ako kasing talino ni Ria. Hindi rin ako kasing bait at masunurin niya. Hindi ako masinop at ano pa ba? Buong buhay ko yata'y kinukumpara niyo ako sa babaeng yon. Siguro ang boring na buhay niya. Kaya kahit anong sabihin mo, never. As in never ako magiging katulad ng pamangkin mo. Kung hindi mo matanggap na ganito ang anak mo, pues gusto ko lang din malaman mo na hindi kita gusto maging tatay. Che, dyan na nga kayo. Hoy, bumalik ka dito. Bastos ka talaga. Aray ko. Ang sakit ng dibdib ko. Hindi ako makahinga na maayos, Merla. Ano? Sandali. Maupo ka rito. Merla, nandidilim ang paningin ko. Nahihilo ako. Colleen, anak, ang tatay mo. Humingi ka ng tulong, bilisan mo. Gumising ka, Carmelito. Huwag mo kaming iwan ang anak mo. Carmelito, gumising ka. Nanginginig naman sa takot na lumapit si Colleen sa nakahandusay na ama nang mapansin niyang nangingitim na ang labi noon at hindi na yon humihinga. Tay, gumising ho kayo. Tay, sorry. Hindi ko na uulitin. Magbabago na po ako, Tay. Nay, anong gagawin natin? Tatay! Nang mamatay si Mang Carmelito ay tila ba naputulan ng 10 daliri ang mag-ina. Ang tanging pera na hawak nila noon ay ang mga naipon nilang abuloy at tulong na iniaabot ng mga nakiramay sa pagkamatay ng kanilang padre de pamilya. Nay, buti pa pumunta na lang muna tayo sa Maynila. Ititigil ko na lang po muna ang pag-aaral ko. Kailangan ko maghanap ng trabaho doon.
Pwede naman ho sigurong makituloy kina Ate Rian. Alam mo, Nay, feeling ko, maayos na yung buhay niya ngayon. At saka, baka pwede niya akong tulungan na makahanap ng trabaho doon. Oo nga, ano? Alam mo, maganda yung naisip mo. Tutal, meron pa naman tayong pera na pampamasahe papunta doon. Hindi naman tayo pwedeng makitira doon sa bahay ng lola mo at nandun din ang mga tiyo at tiya mo. Anong kakainin natin doon? Basta, Nay, mas maganda kung doon na lang po tayo sa Maynila. Pero ikaw, kung gusto mo, ako na lang. Hay nako, tigilan mo ako dyan sa mga paandar mo, ha? Dito nga nababantayan kita kung ano-anong kalokohan ang ginagawa mo eh. Paano na lang kung mag-isa ka lang dun sa Maynila? O, di samahan niyo ako. Total katulad ni tatay, wala rin naman kayong tiwala sa akin. Ikaw naman kasi, namatay na ang tatay mo't lahat-lahat. Wala kang ibang ginawa kundi ang maging pasaway sa kanya. Hindi nga umiinom ang tatay mo't naninigarilyo. Bawing-bawi naman sa'yo. Para ka kasing tambutso ng sasakyan kung makahit-hit ng sigarilyo. Ang OA nyo, Nay, ha? Pampatanggal stress lang yun, no? Gastos ka mo. Pampatanggal stress ka dyan. Kapag wala na tayong pera at wala na makain, yun ang totoong nakaka-stress. Ang nega nyo talaga, Nay. Nega na, KJ pa. Ninaantok pa ako. Matutulog muna ako, Nay, ha? Anong matutulog? Ang dami-daming ligpitin dito. Tulungan mo kaya ako. Ayoko. Ang daming alikabok at... naantok na talaga ako, Nay. Mamaya na lang pagising ko. Siya, siguruhin mo yan, ha? Aalis muna ako ng madagdagan tong pera natin. Baka sakaling swertehin. Nabuburyong na rin ako dito sa bahay, eh. Hay, okay. Baka maubos yan, Nay, ha? Ikaw ang bahala. Diskarte ko na to. Nararamdaman ko na mananalo ako ngayon. Nagising si Colleen bandang 2:00 ng hapon. Naiirita pa yun na bumangon at iniligpit ang kanyang higaan. Samantalang patuloy naman sa pagsusugal ng mga oras na yon si Aling Merla. Sunod-sunod nang nabawi ang napanalunan niya nung umaga hanggang sa 1,000 na lamang ang natira niyang hawak. Buiset, ang malas ko naman. Ay, paano na kaya to? Saan ako kukuha ng pamasahe ngayon? Aling Merla, laban pa? Sa susunod na lang, wala eh. Nabawi lahat ng panalo ko kanina. Sana pala kanina pa ako umayaw. Ganun talaga, Aling Merla. Swerte-swerte lang yan. Napapakamot ulo na lamang si Aling Merla habang iniisip kung paano na sila ni Colleen sa mga susunod na araw. Pagkapasok sa bahay ay nadatnan naman noon si Colleen na nagwawalis habang hawak ang cellphone nito. Tumatawa pa yon na animoy nawiwili sa kung anong pinapanood niya. Paano ka matatapos niyan? Puro ka cellphone. Anong oras na hindi ka pa rin nakakapaglinis ng bahay? Natulog nga ako, Nay, diba? Ikaw nga 3:00 na kakauwi nyo lang. Nanalo ka ba? Ay, talo. Magluto ka na nga muna ng makakain at nagugutom na ako. Hindi pa nga ako tapos maglinis eh. Ang dami namang utos. Ay, paano tayo niyan? Magkano pera na pinatalo nyo sa sugal, ha? Huwag na maraming tanong. Gawin mo na lang kung anong inuutos ko. Ay, sakit sa ulo. Gisingin mo na lang ako kapag may pagkain na, ha? Ako naman ang iidlip. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Inilapag niya muna ang kanyang cellphone sa kanilang center table na yari sa kawayan. Tinapos niya ang pagwawalis sa loob ng kanilang bahay at pagkatapos ay tumungo yun sa kusina at sinangag ang natitirang kanin at nagprito ng itlog at tuyo. Ayan, nakapagluto na rin sa wakas. Mamaya na nga ang hugasin na yan. Nakakatamad. Napapagod na ako. Agad yung tumungo sa sala at ginising ang kanyang ina. Nay, nakapagluto na ako. Kain na kayo. Ay naku, pagod na pagod sa pagsusugal. Magkano kayong laman ng wallet nito? Dahan-dahan na binunot ni Colleen sa bulsa ang pitaka ng kanyang ina at tiningnan ang laman noon. Nay! Sus Maria Josep! Ano? Natutulog ako! Bakit ka ba sumisigaw? Ano to?
Ito na lang ang natira sa pera na dala nyo kanina. Dinala nyo lahat, diba? Paano na tayo pupunta sa Maynila? Ano, lilipad tayo? Nakakainis naman talaga eh. Ay, huwag ka na nga mag-inarte dyan. Nag-iisip ako ng paraan. Halika na, kumain na tayo at siguradong gutom lang yan. Ano ba niluto mo? Malamang kung ano lang ang nandyan. Wala na nga tayo maayos na ulam tapos pinatalo mo pa sa sugal yung pera natin. Bahala ka dyan. Multuin ka sana ni tatay. Nakakainis naman talaga eh. At nananakot ka pa talaga? Sampaling kaya kita dyan. Huwag mo akong pinagdadabugan ha? Tatamaan ka na talaga sa akin. Habang kumakain, walang imikan ang mag-ina at nagtititigan pa yon ng masama hanggang sa tumunog ang cellphone ng dalaga. Oh, ano? Bakit hindi mo kunin yung cellphone mo doon at sagutin? Umirap pa muna bago tumayo si Colleen, papunta sa sala at nang makita ang numerong tumatawag ay agad niya naman yung sinagot. Hello? Ate Rian? Napatawag po kayo. Kumusta po? Nang marinig ni Aling Merla ang pangalan na Rian, ay agad yung tumayo sa kanyang kinauupuan at tumungo sa sala. Inagaw niya ang cellphone sa dalaga bago pa man makapagsalita yon. Hello, Rian. Iha, pasensya na at hindi tayo gaano nakapag-usap nung huli kang tumawag. Alam mo naman, ay, hindi namin alam kung paano kami magsisimulang muli ng pinsan mo ngayong wala na ang tiyo Carmelito mo. Ganito pala ang pakiramdam na maiwan ng asawa. Ay, talaga ba, Nay? Parang hindi naman. Nagawa niyo na ngang aray. Agad na kinurot ni Aling Merla si Colleen sa tagiliran at sinenyasan yon na bumalik na sa kusina. Chang, kung gusto niyo ho para medyo makalimot, magbakasyon ho muna kayo dito. Pasensya na ho Gustong-gusto kong umuwi pero hindi po ako pinayagan sa trabaho eh. Pareho po kaming busy ng asawa ko. Okay lang naman, Iha. Siguradong naiintindihan ka naman ng tiyong mo. Alam mo naman kung gaano kanya kamahal nung nabubuhay pa siya at nandito ka pa nakatira sa amin. Hamot, itatanong ko sa anak ko kung gusto niya magbakasyon muna kami. Kaya lang ay, wala na kaming kapera-pera ngayon. Wala na kaming pamasahe kung sakaling pupunta kami dyan. Huwag po kayong mag-alala. Magpapadala po ako. Sabihin niyo na lang ho sa akin kung kailan kayo pupunta dito. Ay nako, salamat Rian ha. Hanggang ngayon hindi ka pa rin talaga nagbabago. Napakabait mo pa rin talagang bata ka. Kahit medyo napagsasabihan kita nun ng mga... Wala na ho yun, Chang. Matagal na po yun. Malaki ho ang utang na loob ko sa inyo ni Chong. Sige na ho, mag-iingat ho kayo dyan ni Colleen. Siguro ho, dalagang-dalaga na rin siya. Elementary pa lang siya nung umalis ho ako dyan sa inyo eh. Ay, oo nga. Siya, sige Iha, at baka naabala ka na sa kung anumang ginagawa mo dyan. Salamat ulit ha. Bye! Matapos ibaba ang telepono, isang magandang ngiti ang gumuhit sa kanyang muka. Mukhang mapapakinabangan din kita, Rian. Aba, sa laki ng utang na loob mo sa aming mag-asawa, siguradong hindi mo kami mahihindian ng anak ko. Bago nagpasyang bumalik sa Maynila, isinanla muna ni Aling Merla ang lupang sakahan at maging ang kanilang niyugan. Maliban sa pera na hawak nila noon, ay nagpadala pa ng pamasahe si Rian sa mag-ina. Naipahingi naman ng pera Pambili lang ng bagong damit at sapatos pagdating natin sa Maynila. Tanga! Hindi pwedeng mahalataan ng ate Rian mo na may pera tayo. Paano niya tayo kukup-kupin at kaawaan, aber? Ay, para-paraan ka rin talaga na Ikaw na, sa bagay, nanay nga talaga kita. Ang dami mo sila sabi, tapusin mo na yung pag-iempake mo. Dalhin mo yung ilang mga lumang damit natin. Nay naman, pati ba naman to? Talaga bang paninindigan mo yung paawa effect mo? Hello? Ayaw ko magmukhang pulubi doon, no? Duh! Huwag kang maarte. Alam mo sa buhay kasama talaga yan. Kailangan marunong kang dumiskarte dahil kung hindi, kawawa ka. Mapag-iiwanan ka na, nganga ka pa. Nang makarating ang mag-ina sa Maynila, sinalubong yon ng asawa ni Rian. Tuwang-tuwa pa ang mga yon nang malaman na nakapundar na pala ng sariling sasakyan ang mag-asawa.
Ang gara naman pala ng ate ko. May sasakyan na, may bahay pa. Siguro mayaman yung asawa niya. Gwapo rin kaya? Yung tipong, Papa Bells. Habang mag-isang nagsasalita si Colleen, may biglang bumusina na sasakyan sa tapat ng kanilang kinatatayuan. Nang bumukas ang bintana ay kumaway sa kanila si Arjo. Nay, ang pogi! May kumakaway sa ating pogi! Krasyata ako na yun! Aray! Para ka talagang tanga. Hindi mo ba namumukaan? Yan yung sundo natin. Yan ang asawa ni Ate Rian mo. Napakalandi talaga nito. Halika na. Lakas naman makalandi ng nanay ko. Nagmana lang naman ako sa iyo, hoy. Hi, kuya. Ako po si Colleen. Ako yung maganda, sexy, at mabait na pinsan ni Ate Rian. Pasensya na ho kayo kung medyo natagalan kayo sa paghihintay. Galing ho kasi ako sa trabaho eh. Dumiretso na ho ako dito. Ay, nako, excited ho ang misis ko na darating kayo. Paulit-ulit pa ho akong pinapaalalahanan na baka raw ho makalimutan ko kayong sunduin dito. Sige ho, sakay na. Ako na ho maglalagay ng mga gamit sa likod ng sasakyan. Habang nagmamaneho, panay naman ang sulyap sa maamong mukha ni Arjo ang dalagang si Colleen. Nang makarating sa paroroonan, inilibot ng mag-ina ang kanilang paningin sa buong kabahayan. Ang taray! Ang ganda ng bahay nila, Nay! Bagay na bagay ito sa beauty ko. Dito na lang tayo. Ang laki-laki naman ito para sa kanila mag-asawa at nag-iisang ampon anak pala nila. Yang bunganga mo, itiko mo, ha? Wala ka na namang preno. Baka mamaya madulas ka nakakahiya sa ate mo at sa asawa niya. Isa pa, hindi alam ng bata kaya huwag ka magkakamaling. Chang, nandito na po pala kayo. Kumusta po ang biyahe? Okay naman. Medyo nakakapagod pero ayos lang naman. Ang importante ay nakarating kami ng ligtas. Oh, siya ang pinsan mo si Colleen. Mas malaki pa ang katawan kesa sa'yo. Ang tangkad niya, manang-mana sa tiyo mo. Oo nga ho, at napakaganda rin ho. Magpinsan nga kami. Ay nako, ang bilis talaga ng panahon. Dalagang-dalaga ka na. Buti, hindi ka pa nag-aasawa. Nako, wala pa yun sa isip ko, ate. Tsaka, baka nandito sa Maynila ang lalaking pinapangarap ko. Nako, huwag ka masyado magtitiwala at maraming manloloko dyan sa tabi-tabi. Mapagwapo man o pangit, pare-pareho ng nanloloko. Buti nga't maswerte ako sa asawa ko. Salamat sa pagsunduki na tiya, mahal ko ha. Kumain ka muna bago matulog. Nakaluto na ako. Chang, Colleen, tara, sabay-sabay na tayo para makapagpahinga na rin kayo. Feel at home. Mahal, tulog pa ba ang uniko iho natin? Ay, oo nga pala. Sandali lang at gigisingin ko ha. Sigurado pahirapan na naman kami sa pagpasok nito. Ano bang pinagkakaabalahan mong trabaho ngayon? Teacher ho, pinagpatuloy ko yung pag-aaral ko matapos naming ikasal ni Arjo. 7 taon na ho akong nagtuturo ngayon sa public school. Ikaw, Colleen, anong course mo? Business management, ate. Kaya lang, wala eh. Tinatamad na ako mag-aral. Kung hindi nga nila ako pinilit ni tatay, ayaw ko naman talaga sana. Ang kailangan ko, trabaho. Sayang naman, 1 taon na lang pala sana. Pero subukan mo lang mag-apply. May mga company naman na tumatanggap ng undergrad at walang experience. Mag-call center ka kung gusto mo. Ngumisi na lamang si Colleen sa kanyang pinsan. Agad namang tumungo sa kanilang kwarto sa pangalawang palapag si Rian nang marinig ang boses ng kanyang anak na si Jiro. Good morning, baby ko. Kumusta ang tulog mo? I love you, anak ko. Nandyan na sina Lola at Tita. Halika na, baba na tayo. Mag-bless ka, ha? Okay po, Mommy. Si Daddy po. Nandyan na po ba siya? Opo, kaya bilisan na natin. Nagluto ako ng paborito mong chicken nuggets! Patakbong bumaba si Jiro sa hagdan patungo sa kusina. Dahan-dahan po, anak ko. Baka mahulog ka. Nang makarating sa kusina ay agad na lumapit at humalik yon sa kanyang daddy Arjo. Good morning sa napakapogi kong anak na manang-mana sa daddy. I love you. Mag-bless ka na sa lola at tita mo. Galing silang province. Sige na anak, lapitan mo na sila. Lumapit naman ang bata at nagmano, pero nananatiling nakayukuyon na animoy takot na takot. Oh, bakit anak?
Nahihiya ka ba? Ikaw talaga? Pasensya na ho, naninibago lang ho yata tong anak namin. Upo ka na dito sa tabi ni Daddy. Mahal, almusal na at baka malate na kayo. Habang sila ay kumakain, pasulyap-sulyap naman si Jiro sa mag-ina. Aba, mukhang maldita tong ampon na to ah. Subukan mo lang mag-inarte sa akin at tatamaan ka talaga. Baka gusto mong ilagay kitas dapat mong kalagyan. Chang, ituring niyo pong bahay niyo to ha. Yung kwarto po dito sa baba, yun po ang magiging kwarto niyo ni Colleen. Mga 3:00 pa po ng hapon ang uwi ko. Si Arjo naman ho, mamayang 6:00 ng gabi ang alis niya. Basta kapag nagutom ho kayo, kapag may pagkain na dyan, kain lang ho kayo. At kung wala naman po, kayo na pong bahala magluto. Ay nako, huwag ka mag-alala. Kami na munang bahala sa mga gawain dito sa bahay para makapagpahinga ka naman habang nandito kami ng pinsan mo. Sa laki nitong bahay niyo ay sa paglilinis pa lang mauubos na ang oras mo. Saan ba nag-aaral itong apo ko? Sa private school ho. Sinusundo ho yan ng school service at ihahatid naman po after ng class. Pasuyo na lang po ako pagdating niya ha. Hindi ko na po muna papupuntahin yung yaya niya kapag wala ako. Nandito naman po kayo. Para na rin ho makapag-bonding kayo at masanay sa inyo. Medyo mahiyain po kasi yan eh. Ay nako, huwag kang kumuha ng yaya. Mahirap na ipagkatiwala sa ibang anak mo. Kapag nakahanap ng trabaho dito si Colleen, hindi ako na lang ang magbabantay sa apo ko. Sige ho, wala pang problema. Hindi ba mahal? Oo naman po. Sino pa nga po bang magtutulungan kundi tayo-tayo lang? Sa unang linggo na paninirahan ng mag-ina ay natuwa naman ang mag-asawa. Mula sa paglilinis ng bahay at pag-aasikaso ng pagkain ay ginagawa ng dalawa at unti-unti na rin nilang nakukuha ang loob ni Jiro. Ipinasyal pa ng mag-asawa ang mag-ina at binilhan ng mga bagong damit at iba pang gamit. Makalipas ang 1 buwan, unti-unti nang napapansin ng mag-asawa ang kakaibang kilos at asal ng mag-ina. Galing sa eskwelahan, nadatnan ni Rian ang kanyang tiyahin at ang anak nitong si Colleen na naglalaro ng baraha. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang kaharap ng mga yon ang bata at tila ba nagtataka sa nilalaro nila. Halos mapasigaw siya sa galit nang sunod-sunod niyang naririnig ang mga mura na tila ba ekspresyon na lamang sa bibig ng mga yon. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili at nilapitan ang kanyang anak. Jiro, anak, punta ka muna sa room mo or sa room namin ng daddy mo. Pero mami, gusto ko pong manood kina lola at tita na mag-play ng cards. Jiro, I said go to your room. Umakyat ang bata nang makita ang galit sa muka ng kanyang ina at tumakbo na lamang yon paakyat ng hagdan. Oo, bakit mo naman sinigawan yung anak mo? Pambihira ka naman, natutuwang manood yung bata, pinaalis mo. Ano bang problema? Galit ka ba? May nagawa ba kaming mali? Chang, wala naman masama kung gusto niyo magsugal, pero wag naman sana sa harap ng anak ko. At saka, pakikontrol naman yung mga bibig niyo. Tinawagan ako ng driver niya kanina. Nagsasalita daw ng bad words yung bata. Hindi naman siya dating... Ay, naninisi. Hindi namin tinuturuan yung anak mo, te. Baka naman sa mga kalaro niya natutunan yon. Oo nga naman. Bakit parang ang dating ay kami ang sinisisi mo? Hindi ko kayo sinisisi pero sana i-consider niyo rin na may batang nakikinig at gumagaya sa inyo. Akala niya tuloy tama yung mga pinagsasasabi niyo. Kung ganyan naman kasama ang tingin mo sa amin, di mas mabuti pa siguro maghanap na lamang kami na mauupahan itong pinsan mo kapag may trabaho na siya. Nagkapera ka lang, ganyan ka na? Chang, hindi ko kayo pinapaalis. Sana naman naiintindihan niyo ang gusto kong sabihin. Isa pa huwag niyo nang hintayin na yung asawa kong makapansin. Nakakahiya naman kasing, ganon! Pagkatapos ng lahat na naitulong namin sa'yo ng tiyo mo at pagod namin sa pag-aasikaso dito sa bahay mo, kinahihiya mo na kami sa asawa mo? Hamak na mas mabait pa nga yata sa'yo ang asawa mo Chang, hindi natin kailangan pagtalunan to. Napakasimple lang naman ng gusto kong mangyari. Pasensya na kayo. Kapakanan ng anak ko nakataya dito kaya sana naiintindihan ninyo. Okay na. Sorry na ate. Nay, kalma. Hayaan mo magpapakabanal kami sa harap ng anak mo at asawa mo, kapalit ng pagpapatira mo sa amin dito.
Hindi nila namamalayan na nasa taas pala at nakikinig sa usapan na yon si Arjo na hindi natuwa sa inaasal ng mag-ina sa kanyang asawa. Habang umaakyat sa hagdan si Rian na tila ba pinipigilan ang luha, ay nagulat yon nang bumungad sa kanya ang muka ng kanyang asawa. Mahal, kanina ka pa ba dyan? Ay, akin na yung bag mo. Kailangan natin mag-usap, mahal. Pumasok ang mga yon sa kanilang kwarto para makapag-usap ng masinsinan. Nakita at narinig ko yung mga nangyari kanina. Mahal, wala namang problema sa akin kung nandito sila, pero yung bastusin kanila sa sarili nating pamamahay, hindi naman yata tama yon. Mahal, pasensya na. Kakausapin ko na lang ulit sila kapag kalmado na ako. Pagod at hindi lang din talaga ako natuwa sa nadatnan ko kanina. Ilang beses ko na ring napapansin ang pagbabago ng ugali nila. O baka sadyang ganun lang talaga sila. Hay, mukhang hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago si Chang. Pati yung anak niya, hindi man lang nakakuha ni katiting na kabaitan kay Chong. Iniisip ko tuloy na kaya siguro napaagang nawala at inatake sa puso ang Chong Carmelito dahil sa ugali nila. Ay, mahirap na lang talaga magsalita. Samantala, Nay, bakit mo naman pinatulan? Baka mamaya palayasin tayo niyan dito. Kilala ko yung si Rian. Hindi niya magagawa yung sinasabi mo. Ang kapal naman ng mukha niya kapag pinalayas niya tayo. Subukan niya lang, ipapabarang ko siyang buwisit siya. Ay, ang OA naman, Nay. Ipapabarang agad. Wala naman siyang malalang kasalanan sa atin. Alam mo, para walang gulo, mag-sorry na lang tayo. Tsaka, wala na tayong pera kung sakaling babalik tayo sa probinsya. Masyado ka kasi magastos, pero huwag ka mag-alala. Hindi tayo aalis sa bahay na to kung sakali man sisiguruhin ko na hindi siya magiging masaya sa buhay niya. What if agawin ko na lang kaya sa kanyang asawa niya? Sa tingin mo, Nay, unfair naman kasi lahat na lang ba ng kaswertihan nasa kanya? Magandang trabaho, magandang bahay, at masarap, gwapong asawa. Nay, kapag nakuha kong loob ni Archo, ako ang pipiliin niya kesa dyan sa boring kong pinsan. Sa tingin mo, papasaba ang beauty ko? Oo nga, ano? Pero mag-iingat ka dyan sa pinaplano mo at siguraduhin mo na hindi ka papalpak. Masyado nang mayabang ang Rian na yan. Nagkapera lang, akala mo kung sino na? Akala mo naman ay hindi dumaan sa hirap? At alam mo ba dati nga, kamot at mais lang ang kinakain yan. Pasalamat siya na awa ang tatay mo. Pinatira sa atin at pinag-aral pa. Basta, huwag ka na ma-stress, Nay. Ako nang bahalang tumiskarte. Kayang-kaya ko yan, lalo na't lagi siyang wala. Hindi niya mababantayan ang asawa niya. At hello, walang matinong lalaki na makakawala sa gagawin ko. Oy, sira, ayusin mo kapag nagkataon. Baka sa kulungan ng bagsak mo. Di dalawin niyo na lang ako. Ay, basta for now, kailangan muna nating magpakabait. Kaya utang na loob, Nay. Huwag niyong masyadong pinapapak yung pride bar, okay? Sira, na, susubukan ko makipagplastikan sa pinsan mong ingrata. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, bumaba si Rian sa hagdan at tumungo sa kusina. Nadatnan niya ron ang mag-ina na nagluluto ng hapunan. Maayos ding nakaligpit ang mga gamit at abalang-abala ang mga yon. Nandyan ka na pala. Pasensya na. Nakialam na ako sa lulutuin ngayong gabi, ha? Magtatanong sana ako kung anong gusto nyo, kaya lang baka kakutulog ka pa. Rian, pasensya na pala kanina, ha? Huwag ka mag-alala, hindi na yun mauulit. At saka, alam mo naman, minsan ay hindi ko talaga napipigilan ang bibig ko. Anong minsan? Lagi naman talaga, Nay. Sorry, ate, ha? Kung medyo nasagot din kita kanina. Medyo lang naman. Alam mo naman na may pagkamaldita rin ako dahil kanino pa ba naman ako magmamana, di ba? Kalimutan na lang natin yon. Basta mag-iingat na lang tayo sa mga sinasabi at kilos natin dahil may kasama po tayong bata, tiyang. Tsaka sa akin ho, kahit anong gawin niyo, okay lang. Mapapalampas ko, pero syempre po, meron po akong asawa. Ayaw ko naman ho na mapahiya kayo sa kanya. Pamilya ho tayo, kaya sana naiintindihan niyo po ako.
Ay, oo naman. Naiintindihan ko naman ang ibig mong sabihin. Bakit nga pala bumaba ka? Nagugutom ka ba? Gusto mo ba ng kape? Hindi ho. Mag-aasikaso lang ho ako ng baon ni Arjo. Papaalis na ho kasi siya. Ay, sakto. Maluluto na itong adobo. Mahal, alis na ako. Okay na ba yung baon ko? Ate, ito yung kanin ni Kuya. Lalagyan ko na rin ba ng ulam o ilalagay ko sa isa pang... Nako, salamat pero ako na lang maglalagay. Salamat ha. Umirap naman ang dalaga nang makitang inayos pa ni Rian ang pagkakalagay niya ng kanin at kung paano naglagay ng ulam sa isa pang lalagyan ang babae. Napaka-arte ng pagkakalagay. Kakainin din lang naman. Hay, kawawa ka talaga kapag napasaki ng asawa mo. Thank you, mahal ha. Jiro, anak, aalis na si Daddy. I love you. Bye, Daddy. Take care po. Nang makaalis na si Arjo, ay agad namang lumapit si Jiro kay Colleen. Tita, let's play outside po, please. Okay. Ano kaya maganda gawin sa batang to? Itulak na lang kaya kita sa hagdan. Jiro, doon na lang tayo mag-play sa taas. Umaambon, no? Baka magkasakit ka. Okay po. Nanood na lamang ang dalawa ng palabas sa malaking TV sa kwarto ng mag-asawa. Napataas kilay naman si Colleen nang makita ang wedding picture ng dalawa, pati na rin ang kanilang family picture. Isa sa mga araw na to, mapapasakin din ang kwartong ito. At kapag nabigyan ko ng sariling anak si Arjo, madali ko na lang maaagaw kay Rian ang lahat. Why are you laughing like that po, tita? Traitor ka po ba? Ikaw talaga kung ano-anong sinasabi mo. Happy lang si tita. At ganyan talaga ako tumawa. Hindi ka pa ba nagugutom? Halika na, baba na tayo. Nakikipagharutan si Colleen kay Jiro habang bumababa at pasimpleng itinulak ang bata sa hagdan. Kasabay ng pagsigaw nito ay ang paggulong ni Jiro at siya namang takbo ni Rian at Aling Merla mula sa kusina. Nang makita ni Rian ang kanyang anak na naliligo sa sariling dugo, ay napahiyaw yon. Jiro! Anak! Gumising ka! Jiro! Ano nangyari? Colleen, ano nangyari? Bakit siya nahulog? Ate, tumakbo kasi siya tapos napasama ang apak niya kaya siya nahulog. Sinubukan ko siyang iligtas pero... Sorry, ate! Anak, dadalhin ka namin sa ospital. Colleen, kunin mo yung cellphone ko. Bilisan mo. Kailangan kong tawagan si Arjo. Nang malaman ni Arjo ang nangyari sa kanilang anak, ay agad naman yung bumalik sa kanilang bahay. Nagmamadali silang isinugod yon sa ospital, ngunit naging kritikal ang lagay ng bata. Sa tindi ng pagkakabagok ng kanyang ulo ay nakoma si Jiro. Parang dinudurog ang puso ng mag-asawa na makita sa ganoong kalagayan ang kanilang pinakamamahal na anak. Kasalanan ko to. Hindi ko siya nabantayan. Kung akong kasama niya, hindi sana mangyayari to. Sorry, mahal. Mahal, walang may gusto sa nangyari. Walang may kasalanan, lalo na't alam nating pareho kung paano siya bumaba ng hagdan. Ipagdasal na lang natin na magising siya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag nawala sa atin si Jiro. Hindi ko kaya. Huwag ka naman magsalita ng ganyan, oh. Walang mangyayaring masama sa anak natin. Tumahan ka na, mahal ko. Samantala, nang mga sandaling yun, naiwan naman sa bahay ang mag-inang sina Aling Merla at Colleen. Ano bang ginagawa natin dito? Baka mamaya mapagkamalan pa tayo magnanakaw kapag nadatnan tayo ng mga yun dito. Ano ka ba naman, Nay? Hindi pa yun sila uuwi, kaya dito muna tayo matutulog. Makaranas man lang tayong matulog na naka-aircon. Ang init-init kaya dun sa kwarto natin. Nako, kapag nagkataon, ito na magiging kwarto ko. Teka, Colleen, huwag kang makikialam dyan. Ang KJ mo talaga, Nay. Magsusukat lang ako ng damit at wow! OMG! Ang ganda ng mga damit ni ate. Tsaka ito, bagay sa akin ng mga to. Hay nako, para kang sira. Hindi kasya sa'yo yan. Ang laki-laki na ng bilbil mo, kakahilata.
Nakakainis ka naman, Nay eh. Ito na nga, ibabalik na. Ano kaya meron dito? Ay, ang gara! Nay, tingnan mo, oh. May mga alahas, oh. Ang gaganda. Totoo kaya mga to? Sabing wag mong pakialaman yan eh. Ay, matulog na nga tayo. Ay, siya nga pala. Ano ba talagang pinaplano mo? Nay, hindi mo pa ba nakikita ang resulta ng nasimulan ko? Unti-unti ko na magigiba ang pagsasama nila mag-asawa. Ay, nako. Ano bang ibig mong sabihin? Nay, kapag nawala na yung bata, siguradong pareho sila malulungkot, lalo na si Archo. At dahil doon, kailangan niya ng someone na papawi ng mga lungkot niya. Ikaw na bahala kay Rian, ako naman ang bahala kay Archo. Hay, Colin, umamin ka nga. May kinalaman ka ba sa nangyari doon sa bata? Kapag sinabi ko bang oo, isusumbong mo ako? Huwag niyong sabihin na worried kayo doon, Nay. Hindi naman natin yung kaano-ano. Ampun nga lang, diba? Tsaka, wala na akong maisip na ibang madaling paraan. Basta, magtiwala ka lang sa akin, Nay. Dahil isa sa mga araw na ito, ako na magiging bagong reyna at asawa ni Archo. At ikaw ang magiging pinakaswerteng nanay sa balat ng lupa. Sa tingin mo ba ganun lang kadali ang pinaplano mo? Ay nako, sinasabi ko sa'yo. Alam mo, may mas maganda akong naiisip eh. Kaya lang, pansamantalay, kailangan muna natin maghiwalay. Kailangan din nating makasiguro na matutuluyan ang batang yon. Tsaka si Rian, sa tingin mo ba, basta-basta na lamang yung tatalikuran ni Arjo? Nako, kita mo naman kung gaano niya kamahal ang pinsan mo. Alam mo, Nay, hindi ka talaga nakakatulong. Kainis ka. Makatulog na nga lang. Mas maganda na isip ko, anak. Mas ligtas at siguradong hindi tayo sasabit. Kailangan ko lang makumbinsi ang Lola Hilda mo. Sige na nga, teka, pakikinggan na kita. Ano naman po ang ganap ni Lola Hilda sa plano nyo? Ano pa nga ba? Eh di ipapabarang natin ang batang yon at ang pinsan mo. Kapag wala na silang dalawa, nasisiguro ko na malaya mo na magagawa ang gusto mo. Alam mo kasi sa oras na magising ang batang yon, siguradong maalala niya ang ginawa mo. Hindi naman siguro. At saka, sino maniniwala sa kanya ay nabagok nga yung ulo niya, hindi ba? Huwag niyo nga akong tinatakot. Pero sige, G ako dyan sa gusto niyo. So, paano yon? Kailangan mo pa ba talagang umuwi? Oo naman, dahil ako madadawit kung sakali mang, alam mo na, basta babalitaan mo ako sa mga nangyayari dito, ha? Babalik lamang ako kapag maayos na ang lahat. Nang gabi ring yun, nagpaalam si Aling Merla kay Rian sa pamamagitan ng tawag. Chang, biglaan naman po yata. Kailangan po namin kayo ngayon. Pasensya ka na. Ano kasi, nagkasakit din ang nanay ko. Hinahanap daw ako. Huwag ka mag-alala, babalik din naman ako kaagad. Kailangan lang talaga. Iiwan ko naman ang pinsan mo para may katuwang kayo sa pagbabantay kay Jiro at may mag-aasikaso dito sa bahay. Nang gabing yun, nagbuhay mayaman ang mag-ina. Gumising pa yon ng hating gabi at nagluto ng kung ano-anong pagkain na nasa ref. Ang ilang mga groceries naman ay inimpake ni Aling Merla para dalhin pag-uwi sa probinsya. Kinaumagahan, umuwi si Rian at saktong paalis na si Aling Merla. Papaalis na po pala kayo. Umuwi lang ho ako para kumuha ng gamit. Ingat ho kayo sa biyahe, Chang. Rian, nakakahiya man dahil alam kong malaki ang gastusin niyo sa ospital pero pwede bang makahiram kahit 5,000? Chang, kapos na ho kami ngayon lalo pat nasa ICU si Jiro. Milyon na ho ang gastos namin at hindi ko po alam kung hanggang kailan siya doon. Ito po ang 2,000. Pasensya na ho kayo kung ito lamang ang maibibigay ko sa inyo. Ay, salamat. Pasensya ka na talaga. Huwag ka mag-alala. Lagi kong ipagdarasal si Jiro. Huwag ka na masyado mag-alala, Rian. Salamat ho, Chang. Napayakap yun, sabay na pahagulhol na lamang dala ng matinding emosyon. Nagkatinginan naman ang mag-ina na noon ay ngumisi pa sa isa't isa na tila ba masaya sa pinagdaraanan ni Rian. Nang araw ding yun,
Habang nasa biyahe si Aling Merla ay pinag-iisipan niyang mabuti kung paano makukumbinsi ang kanyang inang mambabarang sa mga ipapagawa niya kapalit ang mga daladala niyang grocery. Maya't maya niya pang sinisilip sa loob ng kanyang bag ang larawan ng mag-ina na sina Rian at Jiro. Samantala, paalis na sana si Rian pabalik sa ospital nang maisipan niyang magdala ng ilang mga cup noodles at iba pang pagkain para sa kanilang mag-asawa. Habang nasa ICU ang bata ay nasa private room sila na naghihintay at nagbabaka sakaling anumang oras ay magigising na ang kanilang anak. Nagmamadaling binuksan ang cabinet kung saan nakalagay ang mga pinamili niyang groceries, pati na rin sa kanilang ref. Napakamot ulo siya, sabay na paisip kung bakit halos simot na ang mga yon. Agad naman yung napansin ni Colleen at nilapitan ang kanyang pinsan. May hinahanap ka ba, ate? Magdadala sana ako ng pwede naming makain sa ospital. Ubus na pala. Doon na lamang ako bibili. Oo, ubus na nga, ate. Kung gusto mo ako na lang ang mag-grocery, bigyan mo na lang ako ng pera. Wala pa akong pera sa ngayon eh. Pagkasyahin na lang muna natin kung anong meron dyan. Agad nang lumabas si Rian ng bahay at napabuntong hininga bago sumakay ng kanilang sasakyan. Attitude ka rin talaga no? Kunwari ka pa mabait. Ang totoo may tinatago ka rin namang kamalditahan. Kinis! Kuhang-kuha mo talagang kigil ko. Makalipas ang 3 araw, nagulat ang mag-asawa at ang mga doktor sa mga pagbabago sa katawan ng bata. Nagmamanasyon at nagsusugat ang bibig, gayon din ay lumuluha yon ng dugo. Anong nangyayari sa anak namin? Dok, please sabihin mo. Inoobserbahan pa namin ang lagay niya at inaalam din namin kung bakit siya nagkakaganito. Dok, gawin niyo po ang lahat. Please, pagalingin niyo po ang anak namin. Habang nag-uusap ang mga yon ay bigla namang tumunog ang life machine. Nagkagulo na ang mga nurse at doktor para sagipin ang noon ay nag-aagaw buhay na bata. Parang gumuho ang mundo ng mag-asawa nang ideklara ng doktor ang oras ng kamatayan ni Jiro. Jiro! Anak! Jiro! Bakit mo kami iniwan? Mahal na mahal ka namin, anak. Bakit kailangan mangyari to? Bakit kailangan bawiin niyo sa amin ang bata na nagparamdam sa amin kung gaano kasarap maging magulang? Ano bang kasalanan namin mag-asawa para pagdaanan namin to? Makalipas ang 1 linggo, matapos mailibing si Jiro, bumalik sa kanya-kanyang trabaho ang mag-asawa para muling makalimot sa mga nangyari. Walang araw at gabi na hindi nila ipinagluluksa ang pagpanaw ng kanilang anak. Samantala, Good morning, ate. Mag-breakfast ka muna. Nagluto ako ng... Salamat. Sa school na lang. Wala pa akong ganang kumain. Okay. Sayang naman. Ingat ka, ate. Diretso lang na lumabas si Rian at sumakay sa kanyang kotse. Bahagya pa nung nilingon ang kabilang upuan, sabay tumulo ang kanyang luha, habang inaalala ang kanyang anak kapag kasama niya yon na bumibiyahe. Sa kabilang banda, bumaba si Arjo at hinahanap si Rian sa pinsan nito. Makalis na po, Kuya. Niyayaya ko nga sanang kumain muna, kaya lang mukhang wala po siya sa mood eh. Hi. Hindi ko na nga rin alam kung anong gagawin ko eh. Mula nung mawala si Jiro, hindi na kami nag-uusap ng maayos. Parang hindi na kami mag-asawa. Hindi ko na alam kung anong tumatakbo sa isip niya. Alam mo yung gusto ko siyang intindihin, pero paano kung... Ang hirap. Lumapit ang dalaga sa kinauupuan ng lalaki at hinawakan ang balikat nito. Sabay hinimas-himas yun. Kuya, siguro
pabayaan mo muna siya. Baka kailangan niya muna ng panahon para sa sarili niya. Katulad mo, nalulungkot lang din siya sa pagkawala ni Jiro. Ako nga na ilang buwan pa lang nakasama yung batang yon, sobrang namiss ko na siya kaagad. Minsan, iniisip ko na sana may nagawa ako para sa kanya. Sige na kuya, kumain ka na. Sasabayan kita. Kalimutan mo muna mga iniisip mo ngayon. Ay, maraming salamat. Halos maghapong nagkwentuhan ang dalawa sa sala. Doon na rin nakatulog ang lalaki at masayang-masaya naman si Colleen na pinagmamasdan ang maamong muka ni Arjo habang natutulog. Nilapitan niya pa yun at hinahawi ang buhok. Magiging akin ka rin, Arjo. Sorry ka na lang, Rian, dahil sisiguruhin ko na lahat ng meron ka ay mapupunta sa akin ng walang kahirap-hirap. 3:00 ng hapon, habang nagdadrive pa uwi si Rian ay masama ang kanyang pakiramdam. Nang makarating sa bahay, nadatnan niyang tulog na tulog ang kanyang asawa sa sofa habang nanonood naman ng TV si Colleen. Napatingin pa siya sa suot nun na damit at shorts na halos luwa na ang kaluluwa. Nilapitan niya si Arjo at ginising yun. Mahal, bakit dito ka natulog? Sorry, mahal. Nagkukwentuhan kasi kami ni Colleen kanina. Hindi ko na napansin na nakatulog na pala ako. Kumusta ka? Bakit parang namumula ka ata at may pantal ba yan? Wala yan. Mawawala din siguro yan. I-ready ko lang yung isusuot mo pagpasok mamaya tapos matutulog ako. Pagod lang ako sa trabaho. Tama yan, ate. At nangangayayak ka na, oh. Ako nang bahala kay kuya. Sa baon niya. Ano bang gusto mong baon, kuya? Nako, huwag ka na mag-abala. Doon na lang ako sa cafeteria namin kakain. Pasuyo na lang sa ate mo kung ano gusto niya at pakitingnan-tingnan mamaya kapag wala ako, ha? Magkahawak kamay na umakyat ng hagdan ang mag-asawa, ngunit naiwan naman ang mata ni Rian sa kanyang pinsan. Hindi niya kasi nagugustuhan ang mga ikinikilos at tingin noon sa kanyang asawa nung mga oras na yun. Mahal, alam kong marami akong pagkukulang sa'yo, lalo na ngayong may pinagdadaanan tayo. Pero wag sanang mauwi ito sa mas malaki pang problema. Mahal, naiintindihan naman kita. Walang magbabago. Diba, sabi ko naman sa'yo, may anak tayo o wala, walang magbabago sa pagmamahal ko sa'yo. Pasasaan ba't malalampasan din natin tong bigat na nararamdaman natin ngayon. Sa totoo lang, ngayon, mas kailangan natin ang isa't isa. Bigla naman napatakbo si Rian sa banyo sa kanilang kwarto nang makaramdam ng kakaiba sa kanyang tiyan. Ang sakit ng tiyan ko. Mahal, okay ka lang ba? Oo, okay lang ako. Sige na, mag-asikaso ka na, kaya ko ang sarili ko. Baka may nakain lang akong kung ano. Iinom na lang ako ng gamot, mawawala rin to. Bahagya namang kumalma ang pakiramdam ni Rian pagkatapos niyang masuka. Maya-maya nagsisigaw yon nang makita ang mga naglalakihang uod na kulay itim sa kanyang suka at paglingon niya sa salamin ay may mga nakikita siyang malalaking butlig sa kanyang muka. Hindi! Anong nangyayari sa akin? Bigla namang pumasok si Arjo at kitang-kita niya kung paano nanginginig ang buong katawan ng kanyang asawa na parabang takot na takot at nawawala na sa kanyang sarili. Rian, ano ba talaga nangyayari sa'yo? Huwag ka lalapit sa akin. Huwag mo akong sasaktan, demonyo ka. Anong ginawa mo sa akin? Ibang muka ang kanyang nakikita sa katauhan ng kanyang asawa. Patuloy din yung nakakarinig ng malalakas na halakhak at boses na animoy nanunuot sa kanyang tainga.
Agad namang tinawag ni Arjo si Colleen at nagmadali namang umakyat yon papunta sa kwarto ng mag-asawa. Nang makita ni Colleen ang kalagayan ng kanyang pinsan, ay batid niya na kung ano ang nangyayari kay Rian. Umakma namang alalang-alala yon sa kanyang pinsan. Kuya Arjo, kailangan natin sandalin sa ospital. Dahil sa pagiging bayolente ni Rian nung mga oras na yon, humingi sila ng tulong sa isang ospital upang magpadala ng ambulansya at medical team na may alam kung ano ang gagawin sa ganoong sitwasyon. Matapos matingnan ang lagay nito, ay agad na yung inilipat sa mental hospital. Mahal, ayoko dito. Papatayin nila ako. Ilabas mo ako dito, hindi ako baliw. Parang awa mo na. Mahal, ayoko dito. Papatayin nila ako. Ilabas mo ako dito. Hindi ako baliw. Parang awa mo na. Mahal, kailangan mo to para gumaling ka. Hindi ko naman gusto na nandito ka eh. Pero kailangan eh. Huwag ka mag-alala. Lagi kitang dadalawin, ha? Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo? Wala akong sakit. Hindi ako baliw. Totoo yung mga sinasabi at nakikita ko, maniwala ka sa akin. Ate, huwag na makulit. Para sa'yo naman to eh. Sige na kuya, mauna ka na't kakausapin ko lang muna si ate. Colleen, tulungan mo ko. Ilabas mo ako dito. Iyo, bitawan mo ang kamay ko. Baka mahawa pa ako ng galis mo at mga sugat-sugat din sa katawan mo. Nakakadiri kaya. Dito ka na lang. Mas maganda kung forever ka na dito hanggang sa... Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala kay Arjo. Ibibigay ko lahat ng di mo kayang ibigay sa kanya. Anong pinaplano mo? May kinalaman ka ba dito? Hayop ka? Traitor ka? Papatayin kita? Hindi ako natatakot sa iyo, Rian. Lizard? Ngumisi sabay tumalikod yon at unti-unti na ring humalakhak. Hayop ka? Mga hayop kayo! Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa akin. Kapag nakalabas ako dito, ibabalik ko sa inyo lahat ng ginawa niyo sa akin. Hindi mo makukuha kung anong meron ako. Magkakamatayan muna tayo. Kinagabihan, ilang bote na ng alak ang nainom ni Arjo. Magulo ang kanyang isip dahil sa sunod-sunod na problemang kanyang pinagdaraanan. Napatingin naman yon nang lumabas si Colleen, suot ang isang manipis at napakaigsing pantulog. Napalunuklaway na lamang si Arjo sabay iniiwas ang kanyang tingin. Ngunit sadyang mapangahas ang dalaga. Tumabi pa yon sa kanyang kinaupuan at ngumiti sabay hinawakan ang muka ng lalaki. Arjo naman, huwag ka nang mahiya. Alam ko namang malungkot ka at kailangan mong makalimutan ang lahat ng problema mo. Kahit hindi mo sabihin, nakikita ko dyan sa mga mata mo na gusto mo rin naman ako. Colleen, anong ginagawa mo? Mali to. Mahal kong asawa ko. Hindi mo dapat ginagawa to. Pinsan ka niya. Ano ba? Pwede ba? Kahit ngayon lang, kalimutan mo muna siya. Hindi mo ba nakikita? Ako ang nandito. Gusto kita at mahal kita, Arjo. Dala ng kalasingan, wala na ring nagawa pa si Arjo nang sunggaban siya ni Colleen at pinaghahalikan. Tuluyan na nga itong tinangay ng kataksilan sa kanyang pinakamamahal na asawa. Matapos mangyari ang gusto ni Colleen, masayang-masaya siya na kinuhanan ng larawan ang kanilang mga sarili sa loob mismo ng kwarto ng mag-asawa. Sapat na siguro to para tuluyan ka ng mamatay sa selos, Rian, dahil mula sa gabing ito, aking ang asawa mo. Kinabukasan. Colleen, ano ginagawa mo dito sa kwarto ko? May amnesia lang. Gusto mo bang ipaalala ko sa'yo nangyari kagabi? Colleen, hindi tama to. Nakikiusap ako, lumabas ka na. Ano bang kailangan mo? Pera? Ibibigay ko. Umuwi ka na sa probinsya. Ganon. Pagkatapos na nangyari sa atin, ipagtutulakan mo ako ng ganon-ganon na lang? Hello? Hindi ako papayag. Kung ayaw mo makarating to sa asawa mo,
Susundin mo lahat ng gusto ko dahil kung hindi, ewan ko na lang kung hindi mag-triple ang pagkabaliw niya kapag nalaman niyang... Napakasama mo. Plinano mo ba lahat ng to? Pinagsamantalahan mo ang kalasingan ko? Dahil kahit kailan hindi ko ipagpapalit ang asawa ko sa isang katulad mo. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Wala akong pakialam. Ay, makaligo na nga. Nung araw din yun, habang may inaasikaso si Arjo ay umalis naman si Colleen para puntahan ang kanyang pinsan. Anong ginagawa mo dito? Chill ka lang, cuz. Hindi pa nga ako nag-uumpisa, nagagalit ka na. Kumusta ka? Kaya pa ba? Alam mo, ikaw ang pinaka-perfect definition ng salitang hopeless. Nakakaawa ka naman. Ako nakakaawa? Bakit? Sino bang desperada sa ating dalawa? Huwag ka muna magdiwang dahil nasisiguro ko na hinding-hindi ka magtatagumpay na makuha sa akin ang buhay ko. Ilusyonada. Talaga, te? Teka lang ha. Eto, tingnan mo. Tingnan mo mabuti kung gaano kahimbing ang tulog ng asawa mo matapos ko siyang... Napakalanti mong hayop ka. Napakasama mo. Pagbabayaran mong lahat ng ito. Wala ka nang magagawa riyan. Dahil dito ka na rin naman mabubulok kasama mga kasamahan mong baliw. At saka, ayaw mo nun, mapapadali ang reunion nyo sa langit ng pinakamamahal mong si Jiro. Pasensya na ha. Ganun talaga. Isa-isa kong tinatanggal sa dadaanan ko ang mga sagabal sa plano ko. Hayop ka! May kinalaman ka ba sa pagkamatay ng anak ko? Sabihin mo sa akin ang totoo, magpapatay kita! Tulang! Ari ka! Tulungan niya ako! Agad namang inawat ng mga nurse si Rian at ibinalik sa kanyang kwarto. Hayop na yon! Muntik na ako doon ha! Ay, buwiset, makauwi na nga lang! Nang makabalik si Rian sa kanyang silid, kasama ang isang babae na may kondisyon din sa pag-iisip, ay napahugulgul na lamang yon. Paulit-ulit na binibigkas ng babae habang tinuturo nito si Rian ang tungkol sa barang. Ngunit ipinagsasawalang bahala niya lamang yon. Sakto namang dumating ang ama ng nasabing babae na isang albularyo. Inilahad noon ang tungkol sa kondisyon ni Rian. Dali-dali yung tumakbo at ginising ito. Halika, tutulungan ka ni tatay. Magaling siya. Gagamutin ka niya. Sumunod na lamang si Rian sa kapwa pasyente at umupo kaharap ng isang lalaki na may mga suot na medalyon sa ilalim ng malinis na kasuotan nito. Gaano na katagal ang mga sugat mo? Tsaka yung nararamdaman mo? Mahigit 1 linggo pa lang po ako dito. Masyado pong mabilis ang mga pangyayari. Sa gabi ho, hindi ako makatulog kung ano-ano po naririnig ko at nakikita. Maaari ko bang hawakan ang kamay mo? Inilahad ni Rian ang kanyang mga palad. Bilang isang albularyo na may kakayahang magpagaling ng mga biktima ng mambabarang, ay agad naman natukoy ng matanda ang lagay ni Rian. Inggit at kasakiman ang naging ugat ng lahat ng ito. Binabarang ka, iha. Kailangan nating maagapan ang kondisyon mo bago pa mahuli ang lahat. Sinasabi ko na nga ba? Sigurado nga mag-inang yon na may gawa nito sa akin. Mga hayop sila. Hindi ko sila mapapatawad. Pagalingin niyo ako, Lolo. Gusto kong turuan ng leksyon ang mga yon. Kailangan nila managot sa lahat ng mga kasalanan nila sa akin. Lalong-lalo na sa pagkamatay ng anak ko. Naiintindihan ko nararamdaman mo. Huwag ka mag-alala. Kaya kong ibalik sa mga taong may gawa nito sa iyo ng doble ang hirap na pinagdaraanan mo. Wala kang sakit sa pag-iisip. Pinaglalaruan ka lamang ng isang huwad na mambabarang. Walang lugar sa mundong ito ang mga pusong puno ng inggit at kasamaan. Sila ang dapat na nahihirapan, hindi ang mga taong inosente at lumalaban ng patas sa buhay. Isuot mo muna ang kwintas na ito bilang proteksyon. Huwag ka mag-alala.
Gagaling ka rin agad. Marami na akong natulungan na katulad mo. Kung natulungan niyo ho ang iba, bakit ho ang sarili niyong... Ay, sadyang mula nung nagdalaga siya, ay nagkaroon na siya ng karamdaman sa pag-iisip dahil biktima siya ng masasamang loob niyang kaklase na pinagtulong-tulungan siya sa eskwelahan. Hindi naman siya nagsasabi sa amin noon ng nanay niya, kaya humantong pa sa mas malalang sitwasyon. Kaya naman, talagang kumukulo ang dugo ko sa mga taong nagagawang gumawa ng pagkakamali dahil lamang sa inggit. Sinira nila ang buhay ng anak ko, pati na rin ang mga pangarap niya. Kaya ikaw, huwag kang magpapatalo sa mga walang pusong may gawa nito sa'yo. Talagang hindi po. Wala silang karapatang maging masaya pagkatapos ng lahat ng ginawa nila sa amin ng anak ko. Hindi nila masisira ng tuluyan ang buhay ko. Kailangan ako ng asawa ko. Hindi ko hahayaang tuluyan siyang ahasin ni Colin sa akin. Natuwa naman ang matandang albularyo sa katatagan at pagiging palaban ni Rian at nangako na gagawin niya ang lahat para gumaling na ito sa lalong madaling panahon. Samantala, Hello, Nay. Ano nang balita dyan? Bilis-bilisan niyo naman ang kilos niyo. Baka naman gusto niya ng tuluyan ng epal na pamangkin ni tatay. Aba, paano ko masosolo si Arjo kung buhay pa rin siya? Bisit na nga ako eh. Kahit anong gawin ko parang wala naman epekto. Mas lalo lang lumayo sa akin. Galit na galit at gusto pang manakit. Pero in fairness, ang cute pa rin niya kahit naiinis ha. Masyado siyang pakipot. Baka naman pwede kayo magdala ng gayuma dyan pagbalik niyo. Pero bago kayo bumalik, siguruhin niyo muna na may lamay kayong madadatnan dito. Pwede ba ipatapos niyo na siya kay Lola? halos hindi na rin umuuwi si Arjo sa bahay para iwasan si Colleen. Naging abala muna siya sa kanyang trabaho, lalo na't natambak ang mga yon dahil sa sunod-sunod na nangyari. Makalipas ang ilang araw, tinawagan siya ng mental hospital para sunduin ang kanyang asawang si Rian. Mula sa trabaho ay dumiretso na siya doon. Walang mapaglagyan ng saya na makita ang kanyang asawa, lalo na't nabanggit ng doktor nito na animoy himala ang bilis ng kanyang paggaling. Nang makarating sa ospital si Arjo, malayo pa ay nakita niya na ang matamis na ngiti ng kanyang asawa. Mahigpit na yumakap yon at paulit-ulit niya namang hinagkan. Paulit-ulit din siya na humingi ng tawad. Bakit ka ba sorry ng sorry? May nagawa ka bang kasalanan sa akin? Magsasalita na sana si Arjo para magpaliwanag, ngunit pinigilan yon ni Rian. Huwag kang mag-alala. Alam ko na ang lahat. Planado nilang lahat ng tomahal. Gusto nilang sirain ang buhay ko. Ang masakit, pati si Jiro na damay sa kasamaan nila. Nagsisisi ako na tumulong at nagpatira ako ng mga ahas sa pamamahay natin. Napakasama nila. Kailangan nilang pagbayaran ng ginawa nila sa anak natin. Huwag kang mag-alala. Lahat ng ginawa nila, pagbabayaran din nila ng sobra-sobra. Ang mahalaga sa ngayon, magkasama na ulit tayo. Matatag tayo, di ba? Nangako tayo sa isa't isa sa harap ng Diyos na lahat ay kakayanin natin na magkasama, kaya sa kabila ng lahat, heto pa rin tayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, mahal ko. Habang nasa sasakyan pauwi ng bahay, ay naikwento ni Rian kung paano siya tinulungan ng isang albularyo. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Mabuti na rin na dinala mo ako doon dahil nakilala ko siya. Kung nagkataon, baka wala na rin ako at tuluyan ka nang naagaw sa akin ng Colleen na yon. Hindi mangyayari yun, mahal ko. Ikaw lang ang mahal ko kahit ano pang mangyari. Hindi natin hawak ang mangyayari sa paglipas ng panahon, Arjo. Maraming pwedeng mangyari kung sakaling mawala ako. Isa pa, sigurado ako na ultimo butas ng karayom susuotin na mag-inang yon. Hindi ko alam kung bakit may mga taong katulad nila. Hindi man lamang nahiya o binabagabag ng konsensya.
Ano kayang mararamdaman niya kapag nakita niya akong buhay na buhay? Bilisan mo na, mahal ko. Hindi na ako makapaghintay na kalad ka rin ang bruhang yan palabas ng bahay natin. Nang makarating sila sa bahay, agad na lumabas si Colleen sa pag-aakalang si Arjo lamang yun. Nakasuot yon ng manipis na pantulog at pulang-pula ang nguso. Napapailing naman at natatawa na lamang si Rian nung mga oras na yon. Nang bumaba si Arjo at binuksan ang kabilang pinto ng sasakyan, ay nanlaki ang mga mata ng dalaga. Ate? Hi, Colleen. Kumusta? Bagong ligo ka naman pero bakit ganon? Mahal na amoy mo ba? Sobrang lansa kasi. At saka, ano ba yung nguso na yan? Wala na bang mas makapal pa dyan? Sinimot mo na yata yung lipstick mo para matakpan yung maitim mong nguso na kasing itim ng budhi mo. Bakit ba galit na galit ka? Hindi naman kita inaano Pwede ba, Arjo? Ibalik mo na nga yan sa pinanggalingan niya at mukha may sapak pa rin. Yan, kabilaan para magising ka na sa katotohanan. Ilusyonada. Akala mo ba magtatagumpay ka sa pangaagaw sa asawa ko? Itong tatandaan mo, isang pagkakamali na pinagsamantalahan yung kabaitan ko dahil sa ngayon, maniningil na ako sa kasalanan niyo sa akin. Kayo ng nanay mo, lalong-lalo na sa pagpatay niyo sa anak ko. FYI, ampon, feeling ina ha? Huwag ka na mangarap dahil kapag nagkataon, baka maunahan pa kita. Bawiin mo yung sinabi mo. Wala ka talaga ni katiting na kahiyan dyan sa katawan mo. Lumayas ka sa pamamahay ko. No, hindi niyo ako pwedeng paalisin. Arjo, please. What if nabuntis mo ako, ha? Paano baby natin kapag... Narinig mo naman yung sinabi ng asawa ko, di ba? Umalis ka na. Agad na nagtungo si Rian at Arjo sa kwarto ni Colleen at kinuha ang mga gamit noon. Pinagtatapon yun sa labas. Ano ba? Anong ginagawa niyo sa mga gamit ko? Sandali! Teka lang! Ano? Magmamatigas ka pa? O kakalad ka rin kita palabas ng gate? Mga bisit kayo! Hindi kayo magiging masaya! Lalo ka na riyan! Mamatay ka na sana! Patakbo yung lumabas ng tarangkahan at nagpalakad-lakad. Wala siyang dalang pera kahit piso. Sinabayan pa ng malakas na ulan, kaya naman basang-basa yun dahil matagal yun nakakita ng masisilungan. Tinawagan niya ang kanyang ina para ipaalam kung ano ang nangyari sa kanya. Nay, ano ba? Sumagot ka! Hello? Neng? Kapatid to ng nanay Merla mo. Umuwi ka na muna dito sa probinsya. Wala na ang nanay mo. Ha? Pwede ba? Ibigay niyo kay nanay ang cellphone ko. Hindi ako nakikipagbiruan sa inyo. Nagsasabi ako ng totoo. Nakita na lang namin siyang... basta, umuwi ka na dito bago pa siya mailibing. Hindi totoo yan. Hindi pwede mawala si nanay. Nay! Hello? Ano ba nangyayari? Bakit si nanay ang namatay? Bakit hindi ang Rian na yon? Walang magawa si Colleen nung mga oras na yon. Nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad na animoy wala sa sarili. Hanggang sa lumipas ang mga araw ay lakad lamang siya ng lakad at hinahanap ang kanyang ina sa bawat makakasalubong niya. Nang makakita yon ng nagtitinda ng pagkain ay agad siyang tumakbo sabay kumuha. Hoy! Abat! Di ka ba marunong humingi, ha? Pambihirang pulubi to, Damot! Diyan ka na, pangit! Aray! Ang sakit nun, Loko yun, Nakarating ang dalaga sa isang tulay. Masayang-masaya yon na kumakaway sa mga tao. Hoy! Ingit kayo, Ang ganda ng bahay ko! Uy, baliw! Ang ingay-ingay mo naman dyan! Hindi mo ba nakikita na natutulog ako? Huwag ka nga nagre-reklamo. Gusto mo ba kalad ka rin kita palabas ng pamamahay ko, ha? Lasya! Anong pinagsasasabi mo? Ay, makalipat na nga lang. Ang hirap pa naman makipagtalo sa babae. Maya-maya, nakaramdam si Colleen ng antok, kaya naman humigayon at ginawang unan ang bitbit niyang bag.
Kinaumagahan, napapalingon sa kanya at napapatakip ng ilong ang mga dumadaan dahil sa tila nabubulok na nitong amoy, dala ng mga naglalakihang sugat sa buo niyang katawan. Naglipa na rin ang mga bangaw na animoy nasisiyahan sa nalalanghap na amoy sa dalaga. Nang magising yun, sinisinghalan naman ang bawat dumaraan na naiiwan ang tingin sa kanya. Ano bang tinitingin-tingin nyo, ha? Mga inggitera kayo? Ang papangit nyo kasi. Naiinggit kayo sa ganda ko, no? Ay, ang tagal naman ni nanay. Makaligo na nga muna. Para malamig ang tubig. Napakalinaw ng swimming pool. Nagulat na lamang ang mga tao nang biglayong lumundag sa malalim na ilog. Sinubukan pang hanapin ng mga rumisponde ang kanyang katawan, ngunit wala na silang natagpuan. Makalipas ang 3 taon. Mahal, gising na. Wala ka bang pasok ngayon? Meron, mahal, kaya lang sobrang sakit ng ulo ko eh. Nahihilo at ang sakit ng sikmura ko. Aba, napapadalas na yan ah. Magpatingin ka na kaya, sasamahan kita. Hindi na muna ako papasok mamaya, ha? Hindi rin naman ako mapapakali kapag... Sus, masyado namang maalalahanin ng asawa ko. Okay lang naman ako. Mawawala din naman to maya-maya. Natural lang to sa mga katulad kong naglilihi. Ano ka mo? Ulitin mo nga yung sinabi mo? Ayoko nga. Huwag ka makulit at maiksi lang ang pasensya ko today. O ano, bakit parang ayaw mo maniwala sa sinabi ko? Ayaw mo yata eh. Baby ang daddy mo may trust issue. Mahal, totoo ba? Seryoso ka? Magkakababy na tayo? Buntis ka talaga? Opo. Buntis ako. Dininig na rin ng Diyos ang matagal na nating hinihiling sa Kanya, kung kailan hindi na natin inaasahan. Masayang-masaya ako, mahal. Kaya sana maging healthy kami pareho ni baby. Aalagaan ko kayo ng sobra-sobra. Mahal na mahal kita. Kayo na magiging anak natin. Makalipas ang 7 taon, habang naglalaro ang anak ni Arjo at Rian sa labas ng bahay, ay napalingon yon sa may tarangkahan nang makarinig ng boses mula sa labas ng bahay. Napalakad yon paatras nang makita ang malaking bukol sa muka at leeg ng babae, na punit-punit ang damit at nanlilimahid ang kasuotan. Mommy! Daddy! Agad namang lumabas ang mag-asawa at nagkatinginan pa ang mga yon. Lumapit sila at pinakinggan ang sinasabi ng babae na hindi na nila mamukaan. Papasugid niya ako. Bahay ko yan. Hinahanap ko lang nanay ko. Dali na. Bata, buksan mo to, dali. Sino ka? Anong pangalan mo? Sinong nanay ang hinahanap mo? Pinsan! Tama! Ikaw nga! Hindi mo ba ako naaalala? Ako si Colleen! Nandiyan na ba si Nanay Merla? Hinahanap niya ba ako? Papasukin mo ako, sige na! Hindi naman makapaniwala si Rian sa sinapit ng kanyang pinsan, ngunit nang maalala niya ang ginawa nito sa kanya at sa anak nilang si Jiro ay napaluhayon. Tumawag na lamang sila ng pulis at ipinadala nila sa mental hospital ang babae. Pinagbabayaran niya lamang lahat ng kasalanang ginawa niya. Hindi ko alam kung tama pa bang tulungan natin siya, pero mas makabubuti nang alam natin na hindi siya pag-alagala dahil mas delikado yon. Hindi ko nahahayaang may mangyari pang masama sa kahit na sino man sa atin. Puprotektahan ko kayo ng anak natin. Kaya huwag ka na matakot. Lalo na tong napakabait at mahal ni na Mami at Daddy. Mahal na mahal ko rin po kayo, Mami, Daddy. Tara na po, dalawin na po natin si Kuya Jiro sa sementeryo. Nag-practice na po akong mag-sing ng happy birthday para sa kanya. Naku, napaka-sweet naman talaga ng baby boy ko.
Yon! Ang gaganda ng mga kwento natin. Hindi lang masyadong tumataas ang views natin ngayon. Sayang yung magagandang kwento. Pero maraming salamat pa rin po sa mga nagtsatsaga sa kwentong Enteng. Kung may time po kayo, kung meron po tayong pwedeng gawin, please tulungan nyo naman po mag-promote yung channel natin para mas lalong dumami pa ang ating supporters at magtuloy-tuloy ang ating mga kwento. Dito lamang sa Kwentong Enteng. Ops! Meron po tayong shoutout ulit. Sandali lang. Hahanapin lang ni Enteng ang listahan. Ito na po. Simulan po natin kay Karen Gab Pastora. Hi din po kay Maria Junaida Rilox. Kay Ruel Bangabanga. Kay Jobel Baldonasa. Hi din po kay Sally Roldan. Kay Michelle. Kay Jennifer Mauricio. Hi po kay Feber Ranyada. Kay Manisan Mamot Mapadtaya. Hello din po kay Emma Dumato. Hi kay Adam Lasa, kay Michelle Marciano. Hi din po kay Sheena Enriquez sa Fuentes family from Junel Fuentes. Hello kay Jennifer Sacris. Hi kay Bicolanang Magayon. Hello din po kay Chloe Abalos, kay Arnel Claridad. Shout out kay Robert Crimen, kay Elizabeth Dungka, kay Vicky Yabut. Hi kay Betty Velasco, kay Cresilda Solis. Shout out kay Chris Alcantara. Hi po kay Rose Anmara, kay Geraldine Byron, Honey Austria, kay Maple Concepts. Hi kay Yasmin Dumato, kay Catalea Soto, kay Margie Banosong. Shout out po kay Mea Espiritu, kay Charlene Gumansing, kay Christel Mamado, kay Mona Boneg. Hi kay Pureza Tagiwalo. Hello po kay Roslyn Jimenez, kay Adi Larico, kay Barlita, sa Barlita family po, from Analu Barlita. Hi kay Zilpa Hara Reichardt. Hi kay Aris Seraos. Hello kay Danilo Alaw from Berzay, Kuna. Hi din po kay Josie Aniban, kay Michelle Esperon, kay Kimpoy Feliciano, kay May Megs, Lucy San Jose, Josefina Felias, Mary Grace Grefalja, kay I Love Traveled. Hello po kay Dins Rodriguez, kay Jade Guevara, kay Desiree De Los Santos. Hi kay Liza Agodo, kay Agripina Balza. Hello po kay Lucille De Lima, kay Amalia Kanamura. Hi kay Catherine Fantinalgo, kay Noemi Garcia Pabunan, kay Paldox. Hello po kay Vilma Bautista. Hi kay Anily Juarez QR, nag-graduate ngayon. Eksakto, congratulations po ngayong Biyernes. Hi kay Krista Gaitan, kay Chat Advincula, kay Irma Umali. Hello po kay Ami Viray. Hello din po kay Michi Ito. Shout out kay Mercy Acero, kay Maura 620, Estela da Silva, Hilario Potra Jasmine, hi, kay Beth Mercado, Gloria Camua, kay Joe Glory, Christine Dordas from Patrick Dordas. Hi po kay Mira from Batangas, kay Sha 2142, kay Endring Montuerto, at syempre kay Carmelita Mabanag. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.